My question is directed to the BSP. Ito po ay may kinalaman doon po sa national ID na may budget po na 28 billion and it started back in 2018 and hanggang ngayon hindi pa rin po natatapos. Ang akin lang po pinagtataka, inarbor nyo po sa PSA yung pagpapagawa, pag-a-assign, pagbibigyan ng task kung sino po yung gagawin national ID. No, matapos nyo po ma-arbor, isinabcontract nyo po sa isang company. And nung matapos po may subcontract, ngayon sa palagitnaan, nagkagewang-gewang na po yung paggawa ng ID, nagkaroon ng problema. And from my understanding, there are about 20 million na. Jimmy Kim, salamat po. Na mali ang disenyo, kaya babaguhin. Anong mangyayari dun sa bagong disenyo? Itatapon na lang ba sa basurahan? At ano na lang yon? Kumbaga, wala na yung mga nagawa ng maling ID kasi gagawa kayo ng bagong design or magpapalabas kayo ng corrected design and then yung lumang design and the corrected design, gagawa lang kayo ng konting correction doon. So meron tayong dalawang klaseng disenyo. Please, thank you. would you know about that, Thank you, Deputy Governor? Mr. Chair. I just have some notes that the designs are actually approved by the PhilSys Policy and Pero bago niyan, Coordination sir, Council. pakisagot lang, bakit niyo po inarbor sa PSA? Di ba dapat PSA na ang maghanap ng agency, government agency na para gumawa ng national ID? Para sa akin, di ba dapat yung National Printing Office ang may capability din? Or kayo po meron din kayong capability sa BSP, bakit po kinakailangan niyo isang Senator, the original plan for BSP to print the national ID was ordered by former President Duterte. So it was given to them. But BSP is one of the three printing agencies. You're right, NPO, APO, and Wait, BSP. para The original plan for BSP to print the national ID was ordered by former President Duterte. So it was given to them. But BSP is one of the three printing agencies. You're right, NPO, APO, and BSP can actually print. So they are the ones. So bakit sinab-contract pa kung kaya pala i-print ng BSP yung ID? Ng national ID, ba't kinakailangan i-subcon? The ball is back with you, Kasi Deputy ako Governor. hulaan ko, manghula lang ako. Okay. Kasi pinapaboran yung isang kontraktor at mukhang meron atang kumita rito na malaki. Yan. Ito yung punto ni Tulfo dito. Kasi ganito yan. Okay? Originally, BSP daw. Tandaan natin, APO, BSP, tsaka isa pa ang pwedeng mag-print niyan. Kilala ko kasi yung niyan yung isa sa mga, basta, na meron akong kakilala na nandyan na nagpiprint ng ganito. Meron pa nga silang may bidding yan Sa katunayan, pinakita sa akin yung example niyan, yung passport. Sabi, ganito, ito yung print, this is the way we print. Pinakita sa akin yan, ganyan. Ito po yung ito po yung patapos na si Pangulong Duterte nito. Tapos, ito nga yung isasuggest namin sa susunod daw na government. Nasabi ganyan-ganyan. So, nung tinitingnan ko, sabi ko nga, bakit paiba-iba? At bakit magkakaroon ng ibang kontraktor? Akala ko ba, eto na yun. Diyan, lumabas mismo na si Pangulong Duterte na nagsabi, BSP. Bakit ngayon, kumukuha tayo ng iba na subcontractor? So, ang dating kay Tulfo, parang sinasabi niyang, baka naman kasi merong kikita doon sa bagong kontrata. Yun ang kanyang punto doon. Although sinagot naman ni Jokno dito at sinasabi niyang dumaan sa bidding. But again, it doesn't necessarily mean na pag dumaan sa bidding, wala nang kumita. Ang punto nga dito is, bakit pa kailangang ilipat? Yun yung tinatanong. Yun ang hindi sinasagot Tingnan ninyo Yeah, Deputy Governor? 28 billion pesos na contract. That's a huge contract, yeah. 28 billion yung kontrata. Yung bagong kontrata.
Yun ang tanong dyan. Okay? Although, ang sagot ng ni Joke, no, dumaan naman sa bidding. Yung detalye po nung ano, kasi hindi ako talagang na-involved. Who would know in the BSP about this? I would know. Sec Ben, yeah. I was governor when that happened, but Ganun ba? the Okay. decision to have BSP print was the president's decision for BSP. And we have competitive bidding. May bidding po yan. Competitive bidding. Hindi po binigay lang namin doon sa... Was there a bidding? There was a bidding Conducted? by BSP. Was there at nanalo po? Yes, I don't think so. May Can bidding po we yan. see that? May bidding po yan. Okay. Okay. So ngayon, siyempre, it is hard to prove that. Yan ang senaryo, di ba? It is hard to prove kung pag sinabi na ng gobyerno, dumaan sa bidding, wala tayong magagawa. Di ba? Ganun eh. Ganun na talaga eh. Pwede bang sabihin na walang kumita dyan? Ito lang ang punto ko dito. Question, bakit hanggang ngayon wala pa? Ako nga eh. Nagkaroon dito sa condo nga lang namin, nagkaroon ng during pandemic pa. Naalala ko noon. During pandemic, doon pinapunta lahat yung mga, kasi tama-tama, walang trabaho, wala opisina. Pinapunta kami doon sa nandun yung statistic para kuha ng ID. Bakit hanggang ngayon wala pa? Yun ang punto dyan. Kasi kung papatunayan, although I think Tulfo is accusing someone na merong kumita doon sa bidding kasi ilang bilyon nga naman yun. Pinalitan ng kontrata. I don't know, baka maybe, I'm not sure kasi putol yung video, baka may alam si Tulfo na bakit ganong kalaki yung paglipat ng kontrata sa printing. Di ba? Ang sagot naman ni Joke, no? Hindi. May bidding na naganap. So, wala tayo. Tayong bilang mamamayan, clueless ngayon tayo. Ano ba talaga? Legal ba yung nangyari at malinis ba yung bidding? Totoo ba yung sinasabi ni Tulfo na meron talagang kumita? Hindi natin alam. Ang hirap patunayan. Tandaan nyo, corruption, apakahirap patunayan yan. Kasi wala namang aamin na, may resibo. Pag mangungurap ako, bigyan kita resibo. Walang ganun. Tama, mali. Pero ang point dito, kung meron palang bidding, ilang milyon yan, bakit hanggang ngayon wala? Doon ka magtataka. Di ba? Wag na tayo magpasikot-sikot, wag na natin pahirapan ang buhay natin. May bidding. Eto, billion. 28 billion ba yun? Ewan ko, correct na, hindi ko maalala kung 28 billion. 28, basta billion yun. Ginastos ng gobyerno. Bakit hanggang ngayon wala? Yun lang kasimple. Huwag na tayo magpaikot-ikot. May budget ang gobyernong inilaan dyan. Bakit wala hanggang ngayon? Di ba? Yun lang ang sa akin eh. Meron, ano na nangyari? Bakit hanggang ngayon wala pa rin yung ID? Ganun lang kasimple. Parang alam mo yung, naalala ko tuloy nung panahon ng mga dilaw. Naalala nyo nun? Yung panahon ng dilaw na walang plaka. Di ba? Galit na galit tayo. Binanatan natin mga Duterte supporter. Noong panahon ng dilaw, walang plaka. Tapos naayos. Tapos wala na naman plaka ngayon. Ngayon, naayos na sana yung national ID, napirmahan na yung batas. Tapos, pag nagre-reklamo yung mga bangko, hindi na pwede sila kasi may batas na kailangan tanggapin yan. Ang tanong, bakit ngayon wala pa rin kaming national ID? Diba? Yun lang kasimple, bakit hanggang ngayon wala pa rin national ID? Asa na yung lintik na budget na yan? Yun lang. Simpleng tanong lang yun. Na sana masagot naman ng gobyerno na ito. Hindi yung puro hindi, dumaan sa bidding yan. Wala kaming pakialam sa bidding nyo, mga ano. Pasensya na, I will not go into
patalinuhan tayo. Ano, tama ba bidding ito? Ito ba? Hindi, isang tanong lang, asan na ID namin? Sana kung ako lang eh. Sana kung ako lang yung wala eh. Ang dami dyan na ang tagal-tagal ng ID nga ngayon wala pa eh. Asan na yun? Maganda yung paikot-ikot. Dinatarantado nyo kami mga Pilipino. Sa bagay, yung napakarami nyo nadbudol. Oh, mayroon na bossing national ID. Ikaw, buti ka pa. Sana all. Dito, marami pa dito sa kondo namin. Oh, bakit? Kasi, tinatanong kagad namin sa babae pagka sa reception, tinaalam namin eh. Ang dami nagtatanong doon, asan na yung national ID? Kasi yung iba nabigyan. I think 1/4 ata nabigyan. The rest hindi na nabigyan. Sa madaling salita, ang gastos ganito para sa lahat. Pero ang talagang ipinrint lang, konti lang. Di ba? O sabi nito isa, meron ako national ID pero papel nga lang. Hindi nga, seryoso ba yan? Ang baboy naman ng gobyerno to. Grabe naman ang gobyerno na to. Papel? Sino ba yung presidenteng may pautot na bangkang papel? Dapat pala yun ang gawin ng SONA ng presidente natin ngayon, yung bangkang papel. Kasi puro papel eh. Papel, yung lisensya ng kahiya-hiya, driver's license. Kunwari, pupunta ka sa Amerika, no? O pupunta ka ng ibang bansa, tapos, di ba, pwede ka magmaneho eh. Tapos papakita mo, lisensya mo. Ano yan? Papel. Squatter kami. Sabi nito, ako boss, meron na, pero papel lang. Grabe. Alam mo, pag ako nakatanggap ng papel na national ID, tatapon ko talaga doon sa harapan ng